Tapos na tayo sa measure phase, right? Doon, gumawa tayo ng value stream map para ma-visualize yung buong end-to-end process natin. Now dito sa analyze phase, it's literally time to put that map to work. Okay, so magda-dive in tayo sa isang malalimang explainer kung saan hihimayin natin ang actual na pagsusuri ng inyong value stream. Kasi we really need to uncover those hidden operational bottlenecks at ma-optimize natin yung buong sistema. Let's see exactly what we need to do next. Para sa analysis na ito, susundan natin itong 4 na structured steps. First, transition from mapping to macro-level analysis, tapos aalamin natin ang mga key metrics. Next, iintindihin natin yung rolled throughput yield gamit ang isang golf analogy. And finally, magtatapos tayo sa micro-level deep dive selection para alam natin kung saan talaga magfo-focus. Section 1. From mapping to analysis. Dito na natin papalitan yung mindset natin from just taking a passive picture of the process to actively dissecting it. Sa Lean Six Sigma logic, kapag sinabi nating value stream, we mean the entire end-to-end process. Binubuo yan ng lahat ng activities at resources na kailangan para matransform yung inputs into actual saleable outputs for our customers. Ang operational impact nito, kung hindi mo nakikita yung buong picture, baka mag-optimize ka nga ng isang process step pero makakasira ka naman pala sa kasunod. Isipin nyo na lang ang logistics supply chain, let's say sa Shopee o Lazada. Ang flow niyan is simple. From the supplier to the process step, right down to the customer. Mula sa pag-pick up ng item sa seller, pag-sort sa hub, hanggang sa ma-deliver mismo sa pinto ng customer. This brilliantly illustrates kung bakit kailangan talaga nating bantayan ng bawat galaw sa loob ng stream. So ano nga ba eksakto ang umaagos dito? Actually, ang isang mahusay na value stream map tracks 2 critical things mula sa order hanggang delivery. Yung material flow at yung information flow. Hindi lang kasi ito tungkol sa physical na produkto kasama yung information. Sa isang BPO setup halimbawa, ang material natin pwedeng yung mismong customer ticket o issue. Tapos yung information, yan yung data sa system updates at approval requests. Kapag may delay sa information, automatic, may delay din sa output na i-deliver natin sa customer. Kaya ang laging tanong, paano ba nating malalaman kung healthy ang flow na ito? Well, we have to measure it. Section 2, Key Value Stream Metrics. Dito napapasok ang pagiging detective natin. We need to ask specific diagnostic questions para ma-assess yung overall health ng buong proseso. Look at each major process box and evaluate it against these exact questions. Yung throughput ba natin sumasabay sa takt rate or customer demand? May mga glaring wait times ba at napakataas na work in progress o WIP sa pagitan ng mga steps? Balance ba yung workload nyong at higit sa lahat, nag-a-add ba ng value ang bawat hakbang? Sa modern setups ngayon, you can actually just hook up your process data directly into Microsoft Power BI para ma-visualize agad yung mga glaring wait times na yan at makita instantly kung saang department na iipon yung WIP tickets. Kung mataas ang rework rates nyo, that's an immediate red flag sa ating lean principles. At ito na yun ang magdadala sa atin sa pinakamahalagang time metrics na dapat nating tutukan. Tingnan natin ang malaking pagkakaiba ng dalawang metrics na ito. Sa Lean Six Sigma, palagi nating tinatanong, is there a huge difference between total lead time and actual total processing time? Ang operational impact nito is absolutely massive. Isipin nyo yung pag-order sa Jollibee drive-thru. Yung total processing time, kumbaga yung pagluto ng burger at pag-assemble ng order mo, baka 2 minutes lang yan. Pero yung total lead time, mula sa pagpila ng sasakyan mo sa labas hanggang sa makuha mo yung pagkain sa window, baka inabot ng 15 minutes. That massive gap of 13 minutes, that is mostly non-value-adding wait time na kailangan nating i-eliminate. Pero take note, hindi lang oras ang kalaban natin dito. We also have to look at the quality of the output. Section 3, RTY and the golf game analogy. Dito natin pag-uusapan ang Rolled Throughput Yield or RTY na siyang ultimate holistic measure ng isang proseso. Let me explain Rolled Throughput Yield gamit ang golf. Sa golf, gusto ng mga players na makahit ng par or better para sa isang butas, di ba? Let's say you're a really good player at sa isang hole, you have a 95% probability of hitting par. Meaning, ang yield mo for that single process step is 95% or 0.95. Pag tiningnan natin sa opisina, parang sinasabi mong 95% of the time, perfect yung output mo sa specific task mo. That sounds amazing, right? Pero let's look at the bigger picture. Ito ang tanong.
Is 95% good enough para manalo sa buong laro? Sa logic natin, ang success ng isang isolated step doesn't guarantee na nagiging successful yung buong end-to-end customer experience. May 18 holes sa isang golf course. At sa negosyo, madalas nating ipinapasa ang trabaho from one department to another to another. Tingnan natin ang mangyayari sa pangkalahatang math kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng yan. Dito napapasok yung compounding yield math. What is the actual probability of hitting par for all 18 holes consecutively? It is 0.95 times 0.95 times 0.95. You have to do that 18 times. Sa totoong buhay, pwede nyo lang gamitan ng simpleng Excel array formula to instantly automate this cascading calculation. Pero ang mahalaga is you understand the principle here. Bawat step na may kahit maliit na chance magka-defect, pababa ng pababa yung pangkalahatang tsansa ng tagumpay. Any guesses kung ano ang final number? Boom! Ang sagot ay roughly 40%. Crazy, right? Imagine that. Kahit feeling natin 95% perfect ang mga tao sa office sa sarili nilang tasks, dahil sa dami ng pasahan, approvals at pirmahan na nangyayari, the probability na perfect ang makukuhang serbisyo ng customer sa dulo is less than a coin flip. This mathematical reality will really make you rethink your entire process flow and exactly how you measure success. So anong pinapatunay nito sa atin? The RTY reality tells us na ang rolled throughput yield offers a much more accurate picture of your end-to-end performance. Ito yung likelihood of getting everything right the first time from start to finish. Kung sa GCash transfer yan, ito yung tsansa na tama ang pag-login mo, tama yung OTP, bilis ang network provider, walang downtime yung server at pumasok agad yung pera sa receiver nang walang aberya. Ang RTY ang pinaka-importanting baseline natin sa analysis. Now, kung mababa ang RTY nyo, anong gagawin natin? Section 4, Deep Dive Process Selection. Dito natin gagamitin ang data para magdesisyon kung saan eksakto tayo gagawa ng intervention para ma-improve ang yield natin. Here is exactly how we build our action plan gamit ang tinatawag kong detective arc sa analyze phase. Number 1, analyze the overall value stream map first. Number 2, if the RTY is unsatisfactory, tukuyin agad kung aling mga major process steps ang may pinakamababang yield. And number 3, decompose those specific processes into detailed process maps. Huwag niyong baguhin lahat, mag-focus lang kayo dun sa weak link. Gagawa tayo ng selective deep dive analysis for a more granular view dun lamang sa mga poorly performing steps. It's like finding the exact leak in a pipe instead of replacing the whole plumbing system. Now, let me leave you with this thought. Pag-uwi nyo sa inyong mga work areas o pag-login nyo sa shift nyo bukas, I want you to look at your own end-to-end process. Ask your teams this hard question: which major process step is secretly destroying your overall yield? Kasi most of the time, we celebrate that 95% single-step pass rate natin, not realizing na pagdating sa dulo sa customer natin, 40% lang pala nakakakuha ng perfect service from start to finish. Identify that bottleneck, apply your deep dive analysis, and start optimizing your true value stream.